Alright, again, welcome to my channel, Sure, Your Story, Ronnie Harbel. At meron naman po tayong pag-uusapan dahil po our last upload na video, ay last video natin na pinag-usapan ay patungkol po, di ba, kay Dr. Iya na she's confirmed to us at alam niya po sa atin kung ano po ang nangyari po talaga, di ba, sa sitwasyon at parang may mga outbreak or sana wag naman po. Alam naman po natin pag nangyari yan ay sigurado po na oh no, oh no. Kaya this time we're gonna talk about that patungkol po kay Dr. Ian na napanood nating yung kanyang video dito. Diba? What if magkaroon ka ng monkeypox? Anong gagawin mo? Natin kung ano po yung concern ni Dr. Ian nung last na ating ipinakita at ay talagang kinidnap sila, di ba? Papunta doon from Congo, Africa, then papunta doon sa Spratly Island ng malapit sa Palawan po. Na na-claim po ng China. Anyway, go forward and actually, we are warned last September 2024 at hindi po ito pinansin na mayroon po pa palang plano. That's why ang DOH po, Department of Health, ay just to confirm at pinaalam na po sa atin kung ilan po ang confirmed na ngayon na mayroon pong mpox, monkeypox. That is 52 confirmed na talagang yeah. So we don't I know this very serious and pero wag naman po tayo mag-alala sa mga ganitong sitwasyon. And pero I believe na sinabi nga na parang weaponized ito eh. Parang weaponized ito ng isang bansa. At dahil nga siyempre dito natin makikita na napakahirap po lumaban ng isang although yung China from other countries. That's why one of the breakthrough and I think na nakita ko is they were going to use something a virus to all somebody na maapektuhan at kaya ito halos po tayo'y nagkakaproblema. So pag ito'y nangyari at naapektuhan po tayo, siyempre ito po ang mangyari sa atin ay talagang lockdown na naman. Sana wag naman po, no? Kasi alam nyo, nakakalungkot po talaga ang ganitong sitwasyon, kaya wag nating hayaan ito. Tipong ilaban at tipong wag po tayo maging duwag, ngunit kailangan po din po natin ingatan ang ating sarili. At sabi nga, mayroon pong chismis lang yata ito eh. Iwan kong totoo, by June 10 ay mayroon pong lockdown dahil po sa 52 na confirmed na mga tao na nagkaroon po ng impacts. So this now we have to talk about this and totoo man o hindi, at least we maging alarma po. Alam nyo kasi ang warning ay hindi po sa ulihin sa nangyari na, kundi sa pangyari pa lang na darating. So that's why last September 24, nag-warning na pala po si Dr. Iya sa patungkol dito. At kahit ako po hindi, ngayon ko po nakita ito eh. At ang kanyang views actually sa Facebook is almost 4.1 million na. Wow! So, simpleng tao talagang warning po. At saka may nakita kong post doon mga comments na ng kanilang anak, 5 anak na nila nagkaroon po ng impacts. I don't know kung impacts po talaga o baka chicken pox lang lamang ito. No? Kasi alam nyo kasi ang chicken pox, alam naman po natin yon eh. So ito naman pagkakaiba naman daw yung impacts. So I don't know, but importante po ay mayroon po tayong alam at maging alarma din po tayo, although wag po tayong matakot. No?
Huwag po tayong matakot at lumaban po tayo ng mayroon pong uh, tibay ng loob. Kasi sa panahong ito, hindi wala po tayong magagawa kasi po ang nangyaring ito ay posible po maging kawawa. Marami po maging kawawa nito. Dahil alam nyo kasi nakita ko parang ang laki nang nawala ng pera sa ating kabanang bayan. So I don't know what will happen po sa mga ganitong sitwasyon. Oh no. Oh no. Kaya this ating pong tingnan, no? Kaya panoorin, basahin nga natin yung reports mula sa Palawan. Okay. Alright, palaitin natin ang aking video. Yan po. Yun po ang tinatawag na impacts, no? Butil-butil siya na malaki, na parang chicken fox din siya eh. Parang chicken fox siya sa kamay, sa likod, sa buong katawan din, katulad din po ng chicken fox. I don't know kung ano pong pagkakaiba ng impact sa chicken fox. So ngayon ay sa Palawan Daily ay nireport po ng nationwide impacts case rise to 52, no? Infection reported number, to 52 number infections reported in Palawan. So sa Palawan, 'di ba yung sinabi po ni nalala yung sinabi po sa video ni Dr. Ian nung natin pong napanood nung last nating video ay doon po siya sa Spratly Island, 'di ba? Sa Spratly Island, uh, posible na doon magkakaroon po ng outbreak sa Palawan. So that's why, no, 52 ang na-infection ngayon na reported doon sa Palawan. At doon, doon po. So yung kaso na po sa 52 cases na po ng impacts. So ngayon ay kumakalat din sa Mindanao at sa Visayas. Dito sa Iloilo mayroon pong case na rin po. Pero gumaling na rin po sila. According to DOH sa Iloilo at wala naman pong pag-ipag-alala yan. But anyway, we in-acknowledge natin ito, di ba? So hindi naman po natin pinapabayaan ito mga cases. So kailangan po natin tandaan ito kasi itong reports, no, the Department of Health, no, confirmed that as of May 31, 2025, the Philippines has recorded a total of 52 confirmed impacts or monkeypox cases. Nationwide na pala to eh. Hindi na pala Palawan. Nationwide. This number reflects a steady increase infections. So primarily across the Mindanao and the Visayas region. So dito po unti-unti. Kaya nung ito lang sa Iloilo mayroon. So the current circulating strain, yun po. So ina-consider nila po yun, mild variant po. Tama ba? Nababasa ko? Of the virus. So most patients exhibit mild symptoms. So mild and are recovering well. So meaning hindi po natapos yan. So na-recover na rin po sila. Nakaka-recover na po sila. So parang chicken fox siya. Pero pang tingin ko dito parang chicken fox lang din pa rin siya eh. I don't know. Depende po sa pananaw natin. So pero ito po parang butil-butil siya, no? Kung titingnan mo, ang papangit. May isa pa nga nag-post sa Facebook ni isang magandang babae na pag nagkaroon daw siya ng impacts, ay nako, masisira ang kanyang kutis at mapangit siya. Oh, yeah. So kaya pong itong case na to ay sa dermatologist po ang nag kailangan ito ay dadalhin sa dermatologist, di ba? So yan pa ang nangyari sa ngayon sa ating panahon na wag nating kaligtaan ito kasi si Dr. Iya nag-warn na ito ng last September 24. Yung video yung pinanood nating last ay actually that is September 24.
Actually, ngayon ay 4.1 million views na po ang kanyang million views na po ang kanyang video na na-post na pagwa-warning. So marami na pong nagko-comment doon at na-confirm yung mga sila ay mayroon din po 5 ang kanyang anak at ang iba din. Pero dito sa according to Department of Health, there are only 52 confirmed, pero ito ay mild lang na variant of the virus. So ibig sabihin virus ito. So nakita ko ngayon ay yung sinabi ni Dr. Ria ay parang ano na po, no? Tawag nito. Nag-confirm na po sa kanyang sinasabi kung ano ba ang bakit, no? But it is a questionable po kay Dr. Ria. So ito po ngayon ay kita po natin kung what will happen, and I believe na ako'y naniniwala sa paraan po ng pag-weaponize, not by strong mga armas na gagamitin, kundi sa pamagitan nito ay ito pong weapon na posibleng gagamitin at magbibitaw ng virus. So yan po. At least we know about the situation and we understand about what happened. At wag nating pabayaan ito. It is alarma po sa atin, although wag po tayong matakot. Okay? So that's our video today na sana po ay nakakatulong po sa inyo. Sana po wag po kayo tayong matakot. At ito sabi nga ng Department of Health is ano lang po, mild, no? Variant virus. At kaya po tayo importante po yung hygiene natin, importante po yung pagkain natin, yung pagtulog na rin natin, siyempre, no? Ang pagpapaligo, ang more on water, and yung siguro, alam niyo kasi mainit ngayon, kaya ang mga tao ngayon mahilig sa pumupunta sa mga baybayin, sa mga paliguan, kasi hindi mo po alam. Pero yung sabi, hindi ka naman kasi ni Dr. Ria, yun, nakukuha natin ito through by contact, no? Inatawag pong 6. No? Yun po. So, pero ito naman sa case, kahit mga bata, di ba, mayroon? No? So, ibig sabihin, it's about virus, can be, makakakaroon po talaga ito. So, anyway, ito po ang sinabi ni Dr. Iya that was learned warning niya po last September 2024. At least we know and itong mga balitang ito ay wag po nating baliwalain, bagkus wag po tayong magbalita ng mga fake news, okay? So para wag naman po makapagkaroon ng alarma naman po, no? Kasi alam niyo kasi mga vlogger ngayon, lalo na po sa Facebook, nagpo-post po sila ng mga larawan just alam nyo kasi sa Facebook, yung malaki ang earnings sa text sa picture. So, yun po talaga. Pero pag reels, sa video, maliit lang po talaga ang kita ng sa Facebook. Kaya ang ginagawa ng iba, picture at saka text. So, kung maraming comments, malaki po ang bonus mo, malaking pasok ng income, ng earnings mo. So, yun po, ang iba naman kasi ginagawa nilang fake news. Ako naman, ay nako. Kaya sana naman sa mga nanawagan ako sa mga vlogger o sa mga, huwag naman po tayong magbalita ng di maganda na nagbibigay po ng alarma po o nagbibigay po ng confusion sa tao. Okay? Katulad po ng nakaraang pandemic, no? Tapos naman, wala naman maraming namatay, di ba? Oh no. Awesome! Oh, sompa. Anyway, yun po. At marami. It's a real history. Hindi na po mapakalimutan itong history na nangyari po sa ating panahon. But anyway, always trust in the Lord. Just have faith in the Lord through His Word. At lagi po nating alalahanin na may Diyos po tayo. At alam naman po natin, ako'y niniwala, God is still in control. Okay? So, huwag po nating pabayaan na maniwala agad, kundi tiyakin natin kung anong katotohanan. So, this is again, Share Your Story, Ronnie Harbel, o Pastor Ronnie Harbel. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe po sa aking channel.
Kung mayroon po kayong Facebook, ay paki-subscribe din, paki-follow po ng aking Facebook account, Pastor Harobel live streaming broadcast. At the same time, mayroon po kaming Facebook page sa church. Okay, ang pangalan niyan, The Church of Jesus Christ Philippines, Acts 2:30. So, type lang yan and it will reveal. Paki-follow. At maraming salamat po. And don't forget to like and subscribe this channel. Bye-bye and see you again in the next video na ating pag-uusapan sa mga istorya ng ating mga buhay. Bye-bye. God bless. In the name of Jesus Christ. Amen.